is Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga, Gretchen, at sa ating televiewers. Magandang umaga po. Unang-una, kayo po ang talagang pamilyar dito sa mga computation ng pensyon, lalong-lalo na para sa ating mga senior citizens. Kayo po ba ay masaya dito po sa 10% increase for retirement and disability pensioners, but at 5% naman po dun sa survivor pensioners? Tayo, napakasaya natin. Kasi alam mo, 2020 pa, ay pinapakiusap na natin sa nakaraang administrasyon na magbigay ng, kasi nakako sila ng 2,000 increase. Now, naibigay yung 1,000 at yung second tranche na 1,000 ay hindi naibigay. Noong 2020 pa tayo nananawagan sa nakaraang administrasyon, sa presidente ng SSS, at ako ay natutuwa at nabigyan ng solusyon ng ating Pangulong BBM ang matagal ng hinaing na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Salamat naman ng tatupad. Alam mo, nung panahon na yon, ang sinakatwiran nila walang pondo. Dito ko na isip-isip, pag ayaw pala may dahilan. Pagka gusto, may paraan. At ito, natutuwa ko, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM na magkaroon ng increase ang pension ng ating mga SSS pensioners. Malaking bagay yan, lalo na yun. Ang hirap ng buhay, mataas ang bilihin. At least, nabawasan yung kanilang financial, yung tulong na financial ay nabawasan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Pangulo na binigyan niya, sabi ko nga, binigyan niya ng patuparan ang matagal na inaasam-asam ng ating mga SSS pensioners. Oo, yun nga po, no, parang kung makikita niyo po, ang pinakamalaking bagay at balita po talaga dito ay mangyayari itong increase na ito without raising contributions. Kaya yun nga po, parang bakit ngayon lang? Alam mo nung April, sumunod na uli ako rin sa CEO ng SSS, si Mr. Robert Joseph Declaro. At pinalo up ko na naman yan. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa aking sulat ay inaksyonan nila. Nagkataon lamang siguro, pero yun nga, lumalabas kasi sa datos ng SSS, noong 2023 ay meron silang net income na 83 billion at inaasahan na nito nga ng 2024 ay magiging 140 billion. At sa financial standing na yan, ay ine-expect natin ng SSS na ang fund life ng SSS ay aabot ng 2050 sa taong 2053. Hindi ka mukha nung nakaraang administrasyon, ang kinakatwiran, hindi rin maibigay kasi pag ibinigay 1,000 na hinihiling, ay mababawasan ng 7 years fund life ang SSS. Hindi pala, kaya sabi ko nga, pag may pagkagusto, may paraan. At yan na, nagawa ng paraan ng ating Pangulong BBM. Maraming salamat sa kanya. Oo, ito sabi nga po ng SSS, speaking of reducing the fund life of the insurance organization, this time it will only do so by 4 years. Malaki po yung kung kukumpitin nyo po, after 3 years, pensions will have increased by approximately 33% for retirement and disability pensioners, 16% naman for death and survivor pensioners. Tama. Okay, this is good news. Malaki rin sa hinihingi namin na sana yung 1,000 second tranche na pinangako ay yun lang aming hinihiling eh. Pero masigit pa sa 1,000 itong binibigay sa loob ng 3 taon. Medyo lugi lang eh, kaya hindi naman lugi. Yun nasa pinakamababa na pensioner na tumatanggap ng 2,000 ay magiging 2,000, more or less yata 2,900.
Pero okay na rin yun. Wait, Congressman, what do you think spelled the difference here? I mean, kung yun nga po, noong 2020, nahirapan po silang ibigay yung 2,000 ng buo. Ngayon, this time around, they are giving more than 2,000 pesos, almost 3,000 increase. Ano po kaya yung nagbago at nagawa po ito sa inyong palagay? Parang tumaas ang net income dahil marami siguro ng contributions at yung mga investment siguro ng SSS ay kumikita. Actually, maraming investment ng SSS. Hindi lang naman sila umaasa ron sa contribution ng ating mga members. So, maganda pamamahala ngayon ng SSS. Kasi akala ko nga, wala namang mangyayari sa ating panawagan. Pero sa gumanda ang financial standing ng SSS, kaya siguro naibigay nila itong increase na to. Good financial standing, if you cut that short, no? So sa ngayon po ay meron po tayong 3.8 million pensioners, 2.6 million retirement and disability, 1.2 naman po dun sa survivor pensioners. Sa inyo pong sa mga constituent niyo po, no, ano po ang madalas na hinaing tong mga senior citizen po natin, lalong-lalo na tungkol dito sa SSS, pati na rin po sa PhilHealth, at tungkol sa kanilang kalagayan. Can you give us, parang konting sa situationer kung kamusta na po yung mga senior citizen po natin? Actually, alam mo, isa lang naman ang kanilang problema. Alam mo na, financial. Meron kasing mga senior citizens na umaasa lamang doon sa kanilang pensyon. Ang liit, hindi naman kultura nating mga Pilipino na kahit na tayo retirado na, gusto pa rin natin kumita dahil hindi nga sapat yung ating tinatanggap na pensyon. So, yun nga, yun ang makakadalasang hinaing financial. Sa taas ng bilihin, at hindi naman namumuhay ng komportable ang mga Pilipino pagka nagretiro na. So, oo, yung hindi sila mabubuhay dun po sa nakaraang pensyon. Kung kayo po ay masusunod, okay na po ba ito? Yung 7,000, 6,600 for 8, will you ask for another round of increase or sa ngayon okay na po ito? So, hindi. Sa ngayon, maganda yan. Sabi ko nga kanina, ang hinihingi lang namin, yung natitira is 1,000 na pangako. Pero higit This is more than what is requested. Siguro, after mga ilang taon, pwede natin yung magkaroon ng amendment muli. Mananawagan ulit tayo sa SSS na kung maaari, ay magbigay ulit ng increase. Yan siguro ay depende sa yung pinabi ko kanina, yung financial standing ng SSS. Kasi hindi naman natin sila pwedeng persahin kung makaka-epekto naman sa fund life ng SSS. Okay. Congressman, kayo po ay na-re-elect for another term. What is your plan now? Ano po pong mga ihahain po natin sa Kamara? Actually, naihain ko na yung siyam na House bills na naiakyat ko sa Senado noong nakaraang 19th Congress. At pinupus natin yung universal pension na kung magiging batas ay magbibigay ng buwan ng pensyon sa mga senior citizens sa lahat na po. Universal, ibig sabihin, wala na pong mahirap, walang mayaman. Wala nang malakas, hindi na palakasan sa gobyerno. Lahat po ng senior citizens ay makakatanggap. Kasi ngayon, ang mabihira na batas yung social pension for indigent senior citizen na para lamang po sa mahihirap. Ang naging problema, maganda po yung ating batas, pero ang problema, yung masama po yung implementation. Bakit kanyo? Meron dito ay para sa mga mahihirap. Pero pag malakas ka sa nag-evaluate, kahit meron kang kaya, ay nasasama ka. Yun po yung ating iniiwasan. Huwag namang mangyari. Yun nga, ipinail natin yung ating universal pension para lahat na ng senior citizen ay makatanggap na ng buwan ng pensyon.